Kapapasok lang ng mainit na balita, BBM pinaplanong ipakansila ang nalalapit na eleksyon ngayong 2028. Campo Pride 13 hindi papayag sa masamang plano ni BBM. Alamin ho natin lahat ng mga detalye. Magandang araw sa inyo mga banateros, at eto na nga pag-usapan natin ng mga issue sa lipunan. At ngayon, grabe ho, wala na daw eleksyon sa 2028. Nako! At extended daw si Marcos ng 3 taon. Nako! Ganyan po sila katakot na takot kay VP Sara Duterte. At dahil wala po silang pambato sa 2028, kakancelin na daw yung eleksyon. Yan ho ang pahayag mismo ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Nako. Alam mo naman si Senator Amy Marcos bakit medyo medyo legit po yung kanyang sinasabi. Dahil siya may mga koneksyon sa Malacanang dahil nga po nandun yung kanyang kapatid. Kaya nga ho naririnig-rinig sa mga ilang congressman sa ilang mga mambabatas. Nako. Kaya pala daw di umano galit na galit sila dito kay Bato dahil sa pagbago ng leadership sa Senate, malamang sa malamang hindi mapasa yung pinagpaplanuhang nila, yung masamang plano nila na no election on 2028. Kaya pala unti-unti nilang inuubos ang lahat ng mga kaalyado ng taong bayan. Mga kaalyado dyan sa kampo ni Cayetano. Inuubos sila, unti-unti nila yan. Ngayon si Jinggoy, tapos sa susunod, sino na? Si Escudero, sino sa susunod? Si Villanueva. O, sino susunod? Yung magkapatid na Villar kasi maraming negosyo. Nagbabayad kaya ng taksyon? Aba, huwag ganon, Banat Bay. Nagbabayad naman, ikaw naman, Banat Bay. Hindi, kasi pag may mga negosyante, yung agad yung iniisip natin di ba? O, gayon pa man, isusunod daw yun. Pagkatapos nun, sino? Si Bongo. Nako. Abay, wala na natira. Animal yan. Yung dalawang magkapatid na lang ang natira, si Cayetano tsaka si Senator Alan at si Senator Pia. At gagawin nila yan ng mabilisan. Mukha nga ang bilis Bakit? Ang bilis kayo na naglabas ng pugante na daw si Bato. Kahit sinabi na ng Supreme Court na magdidesisyon sila sa 26 ba yun o 27? Magdidesisyon sila sa kaso ni Bato. Abay, inunahan na ng DOJ at sinabing, abay, pugante na yan, ulihin na yan, dakpin na yan. By hook o by crook. O by hair without hair. Yun daw anyway. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan Mga kababayan, ito lang, may tanong lang ako sa inyo May tanong lang ako sa inyo. Abang kayo nanonood dito, anong ginagawa ninyo? Kasi marami daw nanonood dito, ang ginagawa nila sa umaga ay sila yung nagbabati ng itlog for breakfast. At nagluluto ng sinangag na kanin. Masarap niyan. Miss na miss ko na yung sinangag na kanin. Yung mamantika, yung babara sa mga ugat-ugat mo, yun. Di po kasi tayo nagkakanin. Pasensya na mga kababayan, namimiss natin yan Joke ka dyan, joke. Parang di totoo anyway, yun na nga pag-uusapan natin Kaya pagkano dyan, isulat nyo anong ginagawa ninyo habang pinanonood nyo to. At habang pinanonood nyo to, anong petsa at asang kayo. Kasi marami na nanonood dito, taga ibang bansa. Marami, dami ang dami nagko-comment yan. Taga Timbuktu, taga Zimbabwe, mga ganon Dami daw Taga saan po kayo ba nanonood? Hindi, marami tayong dyan Marami tayong banateros sa Europa. Mga banateros natin sa Europa Kamusta na yung dyan, lalo na sa Italy? Kamusta na yung komunista dyan? Hindi, meron kasing humahalo dyan. Huwag niyong kakalimutan ng mga taga-Italy May humahalo sa inyo dyan na komunista. Yung inaaway ako. Yung sinabi ba naman nagtatanong ako pambihira. Trabaho natin yun Hindi naman kayo makakapagtanong ng maayos itong komunista na to. Kasi itong mga komunista sila. Yung mga kababayan nating follower ni VP Sara Duterte, makakapagtanong na maayos yan. Pero yung mga komunista, hindi naman kayo magtatanong na maayos nung tinanong natin si VP Sara Duterte, pinaalis ako nung animal na komunista na yan, yung matangkad. Huling-huli ka.
Oh. Anyway, ganun talaga buhay natin. Eh. Sabi ko nga sa inyo, sa bawat organisasyon, sa bawat grupo, nahahaluan ng hudas. Ay, pero buti na lang, ha? Buti na lang. Ha? Buti na lang sa majority sa Senado, walang hudas. Oh, pero dyan sa Italy meron, ha? Ay, mali. Hindi pala Italy, sorry. Paris, France pala, Paris, France. Dali, tama ba? Oo nga, Paris. Ay! Oo, tama. Paris pala, Paris. Pasensya na, nalilito ako minsan sa Paris at saka sa Italy. Magkakamoy. Biro lang. O, anyway, pag-usapan na ho natin. Sino ba nagsabi na walang eleksyon at anong gagawin nila? O, eto, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Pasok. Na mayorya. Kaya Wait. si Lito, Kiropi, Jingkoy, il-expend na muna namin yung sarili namin. Pero talagang kakaiba itong nangyari sa Senado. Diyang linutsob kami ng NBI. Ano nangyari? Ayan. Bago natin pag-usapan yung paglusob, Senator Amy, ha? Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas. Yon. Yung maghuhudas sa amin. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid Matatag, na solid ang yun. 13 senators namin sa Solid na solid, palakpakan. Chis Escudero, solid tayo ha. Huwag kang bibitaw. Jingo Estrada, solid tayo. Huwag kang bibitaw. Hoy, kumare, huwag kang bibitaw. At saka syempre, yung iba pa, sino ba? Kayo mga nababalita, alam naman natin, si Villar, yan. Huwag kayong bibitaw, ha? Kayong dalawa dyan. Stay put lang kayo dyan. Kung hindi, naku po, susumbo kayo sa tatay. Pag kayo bumitaw, naku, yari kayo sa akin, ha? Huwag kayong bibitaw dyan. Hindi kasi yung iba, ano naman yan eh. Syempre, alam naman, hindi naman bibitaw yan si Bato, si Pia Cayetano, at saka si Bongo, at saka sino pa ba, si Senator Robin. Hindi yan, talaga solido. Tsaka si Marcoleta, o si Senator Amy. Yung the rest, yun yung medyo nanggaling sa ibang partido at alam naman natin hindi sila yung talagang Duterte. Pero gayon pa man, para sila sa bayan, kaya sila naandi dito. Kaya palakpakan natin. Hindi, totoo naman. Alam mo, pag ikaw nasa bayan ka talaga, dito ka talaga papanig eh. Kasi alam mo, tinatarantado talaga tayo ng gobyerno ng to. Alam talaga natin na ginagago tayo. Diba? Mantakin mo. Ito ha, tinan mo to. Makinig kayo. Isipin mo mga kababayan ha. Sa dami-dami ng i-issuehan ng warrant, ididemanda. Sino? Oh. Una, nilabas yung kay Jinggoy. Putang ina ni isang Sorry. Sorry. Si Masen. Hindi, di ba, isipin nyo to. Makinig kayo mabuti. Ang sa flood control, sino dinemanda? O, si dating Senador Bong Revilla. O, di ba? Mantakin mo ha, ang tama nga yung sinasabi ni Sir Jack taga Cavite. Pero yung flood control na binibintang sa kanya, Bulacan. Anong katarantaduhan yon? Di ba? So, napakalabo, di ba? So, doon pa lang malabo na. Ayun si Jinggoy. Oh. Di ba? Isa pa yan. Bakit kanyo? Kasi nasa majority yan. Oh. Bakit? Ang hindi natin maintindihan ito. Sa dami ng kontraktor na kongresista na ang dami nilang allocation. Mantakin mo, congressman ka. Nag-allocate ka. Tapos ikaw pa yung kontraktor. Tapos hindi ka na demanda. Pasensya na po pero medyo matinding kalokohan ho yan. Sana kung ang dami yung kontraktor yan. Sino ho ba nagsabi? Kami po ba? Kami po bang mga Duterte, nasa sa side ng Duterte? Hindi ho. Mismo yung presidente ninyong sinasamba ninyo, sinabi na maraming kontraktor, pinangalanan niya yung mga kontraktor. ICC mismo, ICI nagsabi mismo ng mga congressman na kontraktor. Pero hindi kinasuhan. Mantakin mo, ikaw na yung nagbigay ng allocation, ikaw pa yung kontraktor, ikaw pa yung hindi nakasuhan.
Yung mga bintang-bintang lang na mga opisyal ng gobyerno, syempre, pambihira, eto ka. Eto tingnan nyo to mabuti Ikaw taga-gobyerno. Ikaw taga-gobyerno, may kasalanan, nagnakaw ka, aminado ka, nagsoli ka ng pera. Tulad ni Bernardo, Yusek Bernardo, taga-DPWH, umamin siya. Nagsoli siya ng pera. Tapos ngayon gagawing state witness. Tapos ituturo yung mga nandun sa kalaban ng administrasyon. Hindi ba obvious yun? Hindi ba obvious yun na tangina inutusan ka? Inutusan ka na ituro yung mga nasa kalaban, tapos ikaw, libre ka na sa pananagutan. State witness ka na. Di ba napaka-obvious naman po niyan? Ganyan nung ginagawa dito sa ating bayan. Kaya nga, bakit? Bakit inuubos ang kalaban? Ito ang dahilan. Itong sinasabi ni Senator Amy. Pasok. Mayorya. Kaya lang, maya-maya kinugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Naku po, Bago patay pa tayo pala dyan. kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, Nako. may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, yung meeting ng liderato noon, ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala nang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon, dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon, extension. Grabe, Extension. Lokal na posisyon na lang. Eleksyon sa national. Hindi ka ba papayag? Bakit? Senator ka. Madadagdagan ka, hindi ka na kailangan gumastos. Remember. Hindi kasi valid yung logic na, hindi, mananalo naman, mga kilala naman kami. Yung sa minority. Hindi yun. Ang issue dyan, yung gastos. Tandaan ninyo, di ba? Ang sabi nga nila, for you to be able to have a chance of winning, you have to spend at least 500 million to be a senator. Ganun sa Pilipinas. Saan mo ngayon pupulutin yung lintik na 500 million na yan? Diba? Mamamalimos ka sa mga negosyante. Mahihirapan ka, trabaho yan, mahirap yan. Mag-iikot ka. Malaking benepisyo sa'yo pagka no eleksyon. No eleksyon? Extended version. Matindi po yan. Kaya nga, yan yung binabargain doon sa mga pinalilipat sa kabila. Dito sa kampo ng administrasyon. Para pag kayo lumipat, extended kayo for 3 years. Less gastos yan. Malaking bagay mga kababayan, hindi biro ang 3 years. Yung gastos na maliligtas nila dyan. Tuloy. Ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makasakbo at disqualified na si VP Sara. Yon. Alam mo naman si VP Sara Duterte, bata-bata pa yan di ba? Gagawin daw 50 years old ang default. Para bagang 49 pababa o 50 pababa. Hindi, 49 pababa. Hindi pa pwedeng tumakbong presidente. Kailangan 50 pataas. Hindi pa aabot si VP Sara Duterte doon. Ganon nila winawalang niya ang eleksyon natin. Ganon nila wawalang niyain. To the point kasi, ito kasi yan wala talagang panlaban kay VP Sara Duterte. Number 1, ayaw talaga ni Leni Robredo. Ayan, naririnig ko dun sa mga talagang malapit sa Robredo camp, ayaw talaga niya. Gusto niya munang ayusin at pangalawa, hindi po kasi united ang Pinklawan at Dilawan. Totoo ito.
Ito, nadidinig ko ito sa mga ano natin, sa mga talaba natin. Diyan sa palipaligid. Hindi po kasi united. Meron pang ano yan girian. As a matter of fact, si Leni Robredo bilang pink at yung mga dilaw, merong hindi pinagkakasunduan. Kaya, ayaw na lang muna ni Leni Robredo. Although they will support each other just in case somebody runs from their camp. Pero, hindi talaga sila yung united as tulad ng Duterte camp na talagang Duterte yan. Yung Duterte brand of leadership talagang united. Sa kanila, hindi daw. And because of that, ayaw ni Leni Robredo. Isa sa mga dahilan. Ewan ko kung ano yan. Pero yan daw ang dahilan. Na isa sa mga dahilan kung bakit ayaw tumakbo. Ngayon, itong ang siste dito. Dahil doon, wala talagang gustong tumakbo under the flagship, the side of Marcos. Kasi nga, alam nilang suicide yun. Alam nilang suicide yun dahil sa totoo lang, may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon bayad pa. Yung mga vlogger nila, yung vlogger nilang naglolokohan. Kasi meron silang pinuno na vlogger dyan na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino Yung hingi na yon, scammer yan. Ang dami ng in-scam yan. As in siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan na name drop na mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kickback. Tapos barya lang ibibigay dun sa mga iskwami niya na mga vlogger. Alam mo kung bakit. Kasi iskwami naman yung mga yan Satisfied na sila sa mga barya, niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yon. Yan, kilala na yan. Booking na yan na nanloloko. Tapos, yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yon. Kaya nga papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga, tingnan niyo yung mga vlogging nila, bobo. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ganito yan may proyekto ang gobyerno. May kickback yung congressman. May kickback yung secretary. May kickback yung